Hi, Francis! Hello po. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, Francis. Anong meron sa'yo at napatawag sa usapang LDR? Ganito po kasi yan. Pwede na po. Mayroon po kasi akong babae na iniligawan. Okay. Tapos po, bali 2 years pa lang po kami magkailala. Okay. Nung nag-aaral pa po ako, 4th year po ako, siya po, 2nd year pa lang. Pero, nung niligawan ko po siya, sabi niya sa akin, hindi po daw po siya pwede mag-boyfriend. Saka na daw po pag-graduate niya. Okay. Tapos po, yun nga po, respeto ko naman po yung decision niya. Inantay ko po siya. Hanggang, yun nga po, una akong gumaduate sa kanya. May trabaho na po ako ngayon. Siya po, nag-aaral pa rin. Tapos po, ngayon po, birthday ko po kasi ngayon. Happy birthday! Thank you po. Ano Tapos meron? yun po, halos 2 taon po kaming magkasama. Hindi naman po actually lagi kami magkasama. Pero pag day off ko po, lagi po kaming magkasama, lumabas. Tapos kanina po, ng birthday ko, may pinakilala po siya sa akin. Boyfriend niya daw po. Ay. Ay. Iba din. Iba din si ate. Tapos? Yun po, parang sobrang sakit po kasi pero hindi ko po pinakita kanina kung gaano kasakit. Masaya pa rin po kami pero deep inside po masakit po talaga yung ginawa niya. Okay. Pero malinaw sa kanya na nililigawan mo siya for that 2 years. 2 taon po, lahat tinis ko. Ayaw niya akong magpagbarkada. Lahat po yung tinanggal ko. Kasi nga po, maasa po akong sasagutin niya ako. Hindi pa nga po siya gumaduate eh. Graduating pa lang po siya. Kasi nga daw, ayaw ng mga parents niya. Yun pala, may boyfriend po siya ngayon. Tapos, alam ng mga parents na po. Okay. So right now, hindi mo pa siya nakakausap about this na parang, ano yung nangyari kanina? Anong nangyari doon? Akala ko nanliligaw ako sa'yo. Akala ko di ka pa pwedeng mag-boyfriend. Hindi mo pa siya natatanong? Kinausap niya po ako kanina, pero nandun po kami lahat, public na po akong kinausap. Sabi niya, gusto niya daw pong sabihin na yun lang po, hanggang friend lang daw po talaga. Dapat po sana, bakit ganun? Dapat sana nung umpisa pa, sinabi mo na sa akin. O kaya, kahit hindi sa umpisa, kahit yung sa kalahati pa lang. Ito lahat po, tiniis ko para na lang. True. Okay. Lahat po ng dapat kong gawin sa pagkabinata ko, hindi ko po ginawa, hindi po ako nag-gimmick, hindi ako sumasama sa outing ng mga barkada kasi po, nagagalit po siya. Iniiwasan ko po yung mga gawaing ayaw niya para po sagutin niya lang ako. Ganun po yung mga... Ang cute ni ate, no? So ngayon, love, kung meron kang tatanong kay DJ Lala, anong tatanong mo sa akin, mahal ko? Ano po bang dapat gawin ko? Kuha ka ng picture niya. Kuha ka ng buhok. Kuha ka ng itim na kandila. Kulamin na lang natin yan, Francis. Tara, kulamin natin. Kaya nga po eh. Diba? Sa totoo lang, Francis, nakakatawa siya eh. Diba? Parang all this time, napaka-ipokrita niya pala. Pero hindi po ako lasing. Oo. Pero yun. Ako din naman, di ako lasing, pero natatawa din talaga ako. Kasi para siyang tanga. Kaya nga po. Tapos po, yun po nga po, yung sabi niya sa akin, kilala na daw po ng mga ate, kuya niya. Pero kilala rin po ako ng mga parents niya na nililigawan ko siya. Yun nga po yung masakit. Parang tinraidor po ako.
Which is gets ko naman, love. Nagigets naman kita dyan. I mean, tumatawa-tawa lang din ako, but I know it's painful in your end. Kasi you've been eyeing this girl for 2 years already eh. Tapos nanliligaw ka na sa kanya before pa. I mean, it's been years of panliligaw eh. If that's not patience. Sa birthday ko pa po. Oo, di ba? Kumbaga, happy birthday to you, surprise! Oo. Kaya nga po, parang nga po hindi ka panipaniwala yung nangyari kanina. Parang, napakala ng tawa yun. Oo, Kasi, ayaw ko po sirain yung araw na to eh. Pero nag-enjoy naman po. Oo, sana sinabi mo sa kanya, birthday mo. Pala decide ka sa mararamdaman ko ngayong araw na to eh. Birthday mo ba? Alam ko kasi birthday ko eh. Hindi mo man lang pinatapos. Francis, ganito no, I don't want you to feel like kasi na hindi ka pwede maglabas ng sama ng loob mo na wala kang karapatan. Pwede ka magalit, Kaya love. nga po. Oo. Pwede ka naman magalit. Pwede ka mainis sa kanya. Pwede mong gawin yun, love. Pwede mo yun sabihin sa kanya na, alam mo, medyo some kind na na-hurt ako sa'yo. Not in an asshole way Hindi naman sa kailangan mong magpaka-jerk para gawin yon or magpaka-jerk sa way mo of telling her. Pero you can tell her na, alam mo sa totoo lang, sumama yung loob ko sa'yo. Kasi hindi kita naintindihan eh. For 2 years, niligawan kita, kinort kita. If back then, alam mo na sa sarili mo na I have no chance with you, na wala akong pag-asa sa'yo, na hanggang friends lang yung tingin mo sa akin, eh di sana hindi mo na pinaabot ng 2 taon. Ikalawang ikinatatampo ko sa'yo, of all the days you could possibly think of coming out with the truth na meron ka ng someone else, anong purpose? Bakit sa birthday ko pa? Bakit doon mo pa ginawa? Anong purpose mo doon? Para hindi ko maging hindi ko makalimutan yung birthday kong yon, para maging sobrang memorable siya sa akin. Yun kasi yung nakakainis doon eh. If hindi ko na hold yung sarili ko together, if hindi ako nakapagtimpi, sa totoo lang baka sumama na yung loob ko buong araw eh. Nasira mo yung birthday ko sa totoo lang eh. Ipinilit ko na lang siyang itawid kasi may mga tao doon eh, may mga bisita ako eh. So, hindi ko yun magawa. Pwede mo yun sabihin sa kanya, Francis, do not feel like hindi mo yun pwedeng gawin dahil may jowa na siya, hindi mo yun pwedeng gawin kasi siya yun, yung babaeng mahal mo. Pwede mo yung gawin, Francis, kasi sa totoo lang for the lack of better term, nakakagago kasi yung ginawa ni ate. Yun kasi yung term doon eh, yun yung perfect na term doon. Nakakagago yun eh. Aminin mo yun sa sarili mo at hayaan mong makawala yun sa'yo. Kasi yun yung totoo, love. Yung ginawa niya sa'yo, I don't know kung trip niya ba yun dahil feeling niya ang ganda-ganda niya whenever na binibigyan mo siya ng atensyon, whenever na naboboss around ka niya kasi alam niyang manliligaw ka niya. Ang haba-haba ng hair niya, ang sarap-sarap sa pakiramdam niya. Pwede mo naman sabihin sa kanya yung love eh. Huwag mong isipin na parang hindi ka pwedeng magsalita ng anything against her. You can. Between you two, pwede mo yun sabihin sa kanya na nakaka-bad trip ka lang. Feeling ko kasi for 2 years na pagtripan ako, I wasted 2 years of my life with you. Not because wala pala akong mapapala, but because pinaabot mo pa ng ganito, na binigyan mo ko ng sandamakmak na rason as to why hindi pa pwede. And then hindi pa ikaw nakaka-graduate, may boyfriend ka na, kilala pa ng mga magulang mo, tapos papakilala mo sa akin sa birthday ko pa. Kung babasted din mo lang din naman pala ako, you could have done that a year ago. Or you could have done that in a different setting, in a different way. Pero lahat ng ginawa mo ngayong araw na to, mali eh. Kamukat-mukat mo, sabihin mo ba naman sa akin wala akong pag-asa sa'yo kung kailan may ipapakilala ka ng boyfriend mo na? Kamukat-mukat mo, gagawin mo siya of all places and of all time sa birthday ko pa. If hindi ka nananadya kasi sa mga pagkakataong yun, then I do not know kung ano yung ginawa mo. Love, pwede ka magalit, Francis. Kasi po, kumpiyansa po kasi siya. Sobra po kasi akong masayahin. Tsaka po, nire-respeto ko siya. Akala po niya siguro, parang hindi ako siguro. Kasi pa ako po yung kahit ano pong sinasabi niya sa akin, tinatanggap ko, hindi po ako napipikon. Kaya siguro po, parang malakas yung loob ng... Kala ko nga po nagbibiro siya kanina hanggang yun po. Parang sobrang sweet na po nila. Sobrang ano nga po. Parang yun po. Naiintindihan ko, love. Basta
give yourself the privilege or the chance na mailabas yung nararamdaman mo, Francis. Kahit sa isang mahabang text na lang sa kanya, tas after that, maghintay ka lang ng few replies niya, then block. Pwede mo yun gawin, Francis, kasi sa totoo lang Ano po ba ang dapat pong gawin? Kahit friend po, ayaw, di na po talaga. Bakit? How can you be friends with someone na ginago ka for 2 years? Diba? Kasi Hindi po kanya yung mga kaibigan niya po, kaibigan ko rin po eh. hindi kanya tinato bilang kaibigan doon eh. Ginago ka niya for 2 years eh. 'Di ba? O puro pagsisinungaling yung ginawa niya, puro pagfi-feeling. Ganda eh. Gandang-ganda si ate sa sarili niya eh, 'di ba? To the point na of all time or of all dates, doon pa sa mismong araw ng birthday mo ipapakilala at ibubulgar sa'yo lahat na una wala kang pag-asa, pangalawa may boyfriend na siya. 'Di ba? Parang Tapos po, all in one kami pa po day. nag-set ng ng mga anong gagawin sa birthday ko. Kasali pa po siya sa plano. Tapos yun po, sabi ganun. Oo. Love, ganito. For now, siguro you cannot offer friendship. That's something you cannot afford. Sa totoo lang. After everything na ginawa sa'yo ni ate, ibigay mo naman sa sarili mo yung salitang healing. At ibigay mo din naman sa sarili mo yung salitang kahit papaano, meron naman akong dignidad na sinira mo. Kasi alam mo nang lahat na nililigawan kita eh. And then, all of a sudden, malalaman-laman nila na you are with someone na kahit alam nilang lahat, na nililigawan kita, and then sa araw pa ng birthday ko saka mo yan napili, kasi that's straight disrespect eh, sa totoo lang, Francis. Binastos ka niya sa mismong araw ng birthday mo, yun yung ginawa niya eh. So kung yan yung tipo ng taong kakaibiganin mo, then I don't know what kind of friends you have with you. Siguro Iwasan worst of ko the na. worst siguro. Not iwasan, siguro ibigay mo sa sarili mo yung space, Francis, at ibigay mo din sa sarili mo yung liberty, yung pagkakataon na magsabi sa kanya na masama yung loob mo. Para if ever nagagawin mo to, alam niya. Alam niya na makikailangan siyang pagsisihan sa ginawa niya. Alam niya na may pagkakamali niya, may pagkakamali niya, at alam niya sa sarili niya kung ano yung tao at sino yung taong sinaktan niya. Nag-chat nga po sa akin yung kuya niya kanina. Nag-sorry po. Hindi nga po siya umaten kasi nga po kasama niya yung boyfriend niya. Hindi na po pumunta yung kuya niya kasi nga po nahiya po sa akin. Buti pa Kasi yung alam iba. Ah, 'di ba? Buti pa yung kuya niya may delikadesa. Si ate, wala eh, wala talaga. Oo nga po. Ganito na lang, Francis, no? Don't worry, love. I mean, I know 2 years is a long time. 2 years of courting someone is a long time. Tapos mauuwi lang pala sa nganga, 'di ba? Kain Kaya nga bubog, po eh. sip-sip hangin. Matagal ko pong parang blanco po yung utak ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ba't parang ganun? I-move on mo na lang to, mahal. Mas maganda nang nalaman mo na, alam mo yun, kumbaga at least alam mo sa sarili mo na this time around, I did everything right. Ginawa ko lahat sa tamang paraan, nanligaw ako sa tamang paraan. It's just unfortunate na nakatapat ako or natapat sa akin isang babaeng walang puso o kaya malamig yung puso para intindihin or isipin man lang yung mararamdaman ko. Pero at least alam ko sa sarili ko, may pagmamalaki ko na I know how to court someone. I know how to be patient. I know how to love. And that's always something I can always be proud of. Kasi pag tinanong sa'yo ng mga tao na marunong ka bang manligaw, ay, kamado ko yan. Na-master ko yan for 2 years. Para akong kumuha ng vocational course sa panliligaw. Ganyan ako katindi. It's something that you can be proud of, sa totoo lang, Francis. And that's something she would be ashamed of. Na nagpaligaw ako sa isang tao ng 2 years. And then sa araw ng birthday niya, ay pinakilala ko sa kanya yung boyfriend ko. Yan yung isang Yung mga kwento. ibang kaibigan ko nga po nagagalit sa akin. Bakit daw po? Yun nga po. Okay, sabihin mo sa kanila, yung galit nila sa'yo, galit lang yan na frustrations lang. Kasi naaawa sila sa'yo. Frustrated lang sila with you or frustrated lang sila with the way you react. Kasi parang sa kanila, you could have acted more eh. Alam mo yun, pwede mo silang paalisin, pwede mo siyang paalisin nung araw na yun kasi it's a straight disrespect. Kumbaga, your friends are just feeling for you. Nararamdaman lang ng mga friends mo yung sakit na dapat nararamdaman mo ng mga panahong yun. But because you were mature enough, but because you chose to be the bigger person, mas pinakita mo sa kanya na, sige, mas tao ako kaysa sa'yo eh. Mas may edukasyon ako kaysa sa'yo eh. Mas sibilisado akong tao kaysa sa'yo. Kaya titikisin muna kita ngayon, pero mamaya ka sa akin. Ganon. Naging ganon ka kanina, and that's something na admirable about you, Francis.
Hindi ka bastos, hindi ka kanto mag-inasal. Isa kang taong edukado na umakto bilang edukadong tao, which is nakakatuwa about you. And that's something, again, that you should be proud of yourself. Pero tong si ate, wala siya ikaka-proud sa ginawa niya. Even sa mga kapatid niya, sirang-sira si ate. Ganon kapangit yung ginawa niya ngayong araw na to. At yan, tatatak yan sa utak ng lahat ng tao. Tingnan mo, si ate din mismo ang mangingiwi dyan. Kasi wala, ni sa mga kaibigan ninyo ang papanig sa kanya this time around. Kasi lahat sila naiinis sa ginawa niya. Kasi lahat sila ang simpatya nasa iyo. Not because naaawa sila sa iyo, but because alam nila na this time around, si ate ang mali, ikaw ang nasa tama. Tingnan mo, siya din mismo ang mahihirapan sa ginawa niyang kagagahan. Hindi ikaw, Francis. Mararamdaman niya yung karma sa mga susunod na araw. Maaaring ngayon, ikaw yung nasasaktan. Maaaring ngayon, ikaw yung nahihirapan. Maaaring ngayon, ikaw yung hindi mo alam yung gagawin mo. Pero for the next few days, pansinin mo, Francis, ito si ate ang iikot ang tumbong. Kasi hindi niya alam kung saan niya ilulugar yung sarili niya ngayon. Kasi wala sa mga kaibigan niya, even sa mga kapatid niya, ang aprobado yung ginagawa niya. Lalong-lalo na yung jowa niya. Yung jowa niya, mauupi lang yan. Hindi yan tatanggapin ng taong kakilala ninyo both. Hindi yan tatanggapin. Why? Kasi they will always feel like si kuya yung sumulot dun sa babae at dun si babae nagpasulot naman sa kanya. Ganon yung pakiramdam sa kanila. Kaya, hayaan mo lang, love. Ngayon sila yung tumatawa, ngayon sila yung masaya, ngayon sila yung happy-happy. Pero for the next few days, mararamdaman mo, Francis, bubuhos yung suporta sa'yo, may iwan sa area yan si ate. Hayaan mo ng karma na lang yung gumante sa kanya, ha? Yes po. Kung meron kang gustong sabihin dito sa kay ate na gandang-ganda sa sarili niya, ganda niya kasi. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kung sino mang nagot mo, sana yun, bigay niya lahat ng dapat kailangan lang gawin para sa yun lang po. Wala na po akong kailangan masabi sa kanya. Hindi ko po. True. Wala ka nang kailangan explain sa kanya, wala ka nang dapat pang, alam mo yon, after the message na inilabas mo lang yung gusto mong sabihin sa kanya, hindi mo na siya kailangan na replyan, hindi mo na obligasyon to make her feel better. Right now, Francis, sabihin na lang natin na if there's something na nangyari sa yung pangit sa mismong araw ng birthday mo, isipin mo na lang, you have just received the best gift you can ever have on your birthday. Kasi today, Francis, you received your freedom. Natanggap mo yung kalayaan mo sa isang babaeng hindi nararapat para sa'yo. Okay? Opo. Maraming salamat for calling my show, Francis. Huwag kang mag-alala. Padalan mo ako ng picture. Ipagdadasal natin yan sa itim na kandila. Ingat ka lagi, love. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Gandang gabi po. Okay. Grabe, intindi ni ate. Ang sarap diba? Ang sarap magsindi ng kandila. Tapos ipagdasal siya doon. Wala lang, nakakaloka. It's just so I don't know, it's funny how stupid that girl is. O 'di ba? Parang kumuha siya ng pala, humukay siya sa lupa, tapos inulubog niya yung sarili niya doon, tapos tatabunan na lang siya ng lupa ng iba. O 'di ba? Parang kumuha siya ng hukay na ibabaon niya yung sarili niya with. Ewan ko, ate girl, I mean, maybe you are pretty, but you certainly do not have the brains. Medyo kulang tayo sa tuktok, ah. Medyo kinapos tayo sa area na yon. Maaring maaura ka, makarisma ka. Pero medyo kinulang tayo sa pag-iisip ng onte, ah. Ay nako, sa mga kabisya natin, sa mga ganitong klaseng lalaki, please do not be disheartened kapag merong mga babaeng katulad dito na pinaglalaroan kayo. Don't you worry, guys. I mean, everybody shouldn't worry kapag merong mga taong ganito na napagsamantalahan kayo or napaasa kayo or nagawan kayo ng pagkakamali. Makakahanap din sila ng karma nila na will make them realize all the pain they have caused someone. Maybe sa ngayon, kayo muna yung malungkot. Maybe sa ngayon, kayo muna yung umiiyak. Kayo muna yung sawi. Pero you'll soon find someone that will make that girl envy. That will make that girl realize na, ay,
hindi ko pala dapat siya pinakawalan, di sana ako yung girl na yan ngayon, na sobrang mahal na mahal ni Francis, na sobrang inaalagaan ni Francis, na sobrang pinagmamalaki ni Francis. Sana ako pala yung girl na yan ngayon na hinahatid sundo ni Francis. Unlike tong jowa ko, hindi man lang ako mahatid sundo. Unlike tong jowa ko, na hindi man lang maalala yung mansari namin, hindi man lang maalala yung anniversary namin. Hayaan mo, Francis, you'll soon find that girl that your ex nililigawan will be jealous of. But for now, just bear with the pain. Be the nice man that you are. Continue being as loving, as caring, and as loyal as you are right now. And never let her affect who you are and what you have been all this time to her. Never change the man that you are. Kasi yung mga katulad mong lalaki, bilang na lang kayo sa daliri. And that's something na, sabi ko nga kanina, you can always be proud of.